Palakpakan po muli natin ating buhay na Diyos. Ngayon po sa ating pag-aaral, bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon, samahan niyo po ako, tayo pong lahat ay tumayo, bilang tanda at paggalang sa salita ng ating Diyos. Ang passage po natin ay sa Judges 1, verse 1. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, which tribe should go first to attack the Canaanites? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, purihin ka, sambahin ka, dadakilain ka. Tunay nga po na aming ipinagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagbibigay niyo po ng lakas sa amin, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin. At sa gabing ito, O Diyos, tunay nga na wala kaming ibang gagawin kundi ang itaas ang iyong pangalan, sambahin ang iyong pangalan, purihin ang iyong pangalan. Salamat din po sa aming mga kapatid, Panginoon, na walang sawa at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban at nagbibigay ng kanilang oras, Panginoon, upang idulog ang kanilang mga sarili, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. At even ang aming mga panalangin sa gabing ito, O Diyos, kayo po ang aming nilalapitan. Kayo po ang aming tinatawagan dahil kayo po ang Diyos na siyang tunay at maaasahan sa aming mga buhay. Kaya Lord, itago mo lamang ang iyong abang lingkod sa iyong malapad na at malawak na likuran at sa iyong makapangyarihang kamay na ang iyong mga salita ang siyang aming marinig, hindi ang aming boses, Panginoon, kundi ang iyong boses, Panginoon. Ikaw ang magniningning sa aming harapan, Panginoon. Turuan niyo po kami. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Tunay nga na ibinibigay namin sa iyo, pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sa atin pong pagpapatuloy sa ating lingguhang gawain, sa ating gabi ng panalangin, sa prayer meeting, tunghayan po natin ang ating pag-aaral sa Book of Judges, chapter 1, verse 1. Ang binasa po natin kanina, after the death of Joshua, the Israelites asked the Lord which tribes should go first to attack the Canaanites. We are starting for a short recap for last week passage, the Joshua in the form of command for the son of moon to stand still, na ibinahagi po sa atin ng ating kapatid na si Sister Leanne Cascanyo. Matatagpuan po yun sa Joshua chapter 10 verse 12. Then Joshua spoke to the Lord on the day when the Lord turned to Amorites over to the sons of Israel, and he said, in the sight of Israel's sun, stand still at Gibeon, and moon at the valley of Ayalon. Tinalakay po at tinuruan po tayo ng last Wednesday kung paano magtiwala at ipinakita ni Josue ang kanyang pananampalataya kay Yahweh sa pamamagitan ng panalangin imposible sa paningin ng tao. Yun po yung natutunan natin last Wednesday. At dapat magtiwala tayo sa Diyos. Ano ang dapat gagawin? Ang sabi doon, last Wednesday, magpagal sa pananalangin na ayon sa kanyang kalooban at may malaking pagtitiwala dahil walang imposible sa ating Diyos. Yan ang katotohanan. Maging ang araw at ang buwan ay sumunod sa ating Panginoon. Ganon kamakapangyarihan ng ating Diyos. At tonight, pag-aralan po natin ang buhay ng ating magiting na propeta na si Joshua. Na may title po, Israel for Guidance. Joshua chapter 1, verse 1. I have 2 points na ibabahagi ko po sa gabing ito. And the first point is, asking in times of transition. It is found in verses 1a. And the second point is, attacking in taking up opposition in verses 1c. Now, asking in times of transition, it is found in verse 1a. After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord. Why? Bakit kaya nagtanong ang mga Israelita sa ating Panginoon? Bakit? Kasi nakasaad po dyan, after the death of Joshua. Pagkatapos ng kamatayan ni Josue,
ang mga Israelita ay nagtanong, bakit kaya? Kasi po, ganun po ang mga Israelites. Nangangamba po sila kung sino po ang mangunguna na sa kanila. Bakit? Kasi marami pa silang kaharapin. Ano ba yung kaharapin nila? Alam naman natin, pag pinag-aralan natin yung Book of Joshua, makikita natin doon na puro labanan. Tama? Marami silang dapat kaharapin bago nila marating yung the promised land, yung lupang pangako nating Panginoon. Which alam naman natin na ang buhay na si Joshua ay sila lang naman. No? At kasama niya si Caleb. No? And the deed signifies transition of the successful book of acquisition of the land in the book of Joshua, and the book of Judges is failure. Now, book of Joshua, every historical events God raised leaders to govern and lead His people. That is Joshua, and he is faithful, is God's calling. Ganun po ang buhay ni Joshua. But in the times of Judges, obvious naman mga kapatid, no? Failures occur due to the lack of godly people. Ganun po. Kaya naging failure ang book of Judges. Ngayon, if ating makikita o pag-aaralan natin talaga yung Biblia, may makikita tayo na sa una pa lang, sa simula pa lang, meron na siyang servant na talagang committed sa kalooban ng ating Panginoon. Kung alam niyo po yon. Paano siya magsumunod sa ating Panginoon? Paano niya sundin ang mga command ng ating Diyos? Walang iba kundi si Abraham. Matatagpuan po natin sa Genesis chapter 12 verse 7. Ang banggit po dito, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Yun po yung unang servant na talagang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At yung pangalawa, matatagpuan natin sa buhay ni Moises. Kung paano rin siya lumakad, kung paano siya sumunod sa kalooban ng Diyos, kung paano niya tinutupad ang mga katuruan ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa the book of Exodus chapter 3 verse 16, lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanila, nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Doon pa lang mga kapatid, nakikita na natin na kung kahit gaano man karami ang kanilang kaharapin, kalaban o sasagupain, ang bili ng ating Panginoon, sundin mo lamang kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Yan naman ang nais ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod, which is same as today sa buhay natin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon, pag-aralan natin yung buhay ni Joshua. No? Ni Joshua. Sino nga ba si Joshua? Kung pag-aaralan po natin yung book, yung banal na salita, kung kilala natin si Joshua sa kanyang aklat na Josue, ano pong buhay meron si Joshua? Nagsimula lang naman siyang mamuhay sa Ehipto bilang isang alipin. At naging pinuno ng Israel at naging tapat sa pagsunod sa Diyos. Yan po ang buhay ni Joshua. Bago siya naging Joshua, kung maalala po ninyo mga kapatid, ano po ang pangalan niya before siya nag Joshua? Siya po ay si Hosea, na anak ni Nun. Ang pangalang Joshua sa wikang Hebreo ay Yeshua. Yeshua, it means ang Panginoon ay kaligtasan. Ganun po ang ibig sabihin. Ang pangalang Joshua ay isang uri din o larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? Kasi ang ibig sabihin, ang Panginoon ay kaligtasan.
Ngayon, alam naman natin kung ano ang iniutos ni Moises. That time, nung talagang lingkod pa sila ni Moses, no? Ano ba ang inutos sa kanila? Kasama lang naman sila sa 12 espiya na inutosan ni Moises upang manmanan ang lupaing pangako. Naalala niyo po ba yun? Nung minanmanan nila, 12 sila, ilan yung nangangamba? 10. No? Nung nakita nila yung lugar na yon, tunghayan natin. Nasabi doon sa Bilang, chapter 14, verse 1 to 10. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. At bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinulit ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupang iyon, na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ano pang sabi niya? Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya. At ano ba? Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot. Sa mga taga-roon, madali natin silang matalo, kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Diyos, maliit, small word. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan, sina Joshua at Caleb, kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng tuldang tipanan. Bakit po ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa tuldang tipanan? Kasi dahil doon sa mga taong walang tiwala sa ating Panginoon, walang tiwala sa kakayahan ng magagawa ng Diyos. Kaya nga sila nangangamba, kaya nga nag-iyakan yung bayang Israel. Bakit? Nalungkot sila doon sa ibinalita nilang 10. Doon sa ibinalita ng 10 espiya. Pero, may natitirang 2. At yun ang matibay na kanilang pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano ang pananalig nila? Kaya natin silang gapiin. Dahil naniniwala sila na sasamahan sila ng Diyos. Amen? Ganon dapat tayong mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Gaano man karami ang kaharapin nating problema o mga mabibigat na pagsubok, once na nakatuon lang ang ating puso't isipan at nagtitiwala tayo sa Diyos na meron siyang magagawa sa ating buhay at manalig tayo sa kanyang salita, tiyak ako, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi rin lingid sa ating kaalaman na silang 2 lang sa unang henerasyon ang nakapasok sa lupang pangako. Pag pinag-aralan po natin, lalong-lalo na po sa Book of Numbers, sa mga Bilang chapter 14 verse 30, isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko. Yan ang sabi ng Diyos. O Yahweh, maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun. Napakaliwanag po yun sa Book of Numbers, sa Bilang 14:30. Maging si Moises, mga kapatid. Hindi niya narating ang lupang pangako. Bakit? Dahil sa kanyang pagsuway kay Yahweh. Ibig sabihin, kahit gaano tayo kasigasig, kahit gaano tayo karubdob sa paglapit sa ating Panginoon, kung susuway tayo ng isang beses lang, mga kapatid, tiyak, mayroon tayong kalalagyan o kahihinatnan. Gaya ni Moses, gaano ba ka seryoso o gaano ba katapat si Moses? Nang araw rin iyon sa Deuteronomy chapter 32 verse 48 to 52. Nang araw rin iyon, sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo, nasakop ng Moab, sa tapat ng Jericho, at tanawin mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Doon ka mamamatay sa bundok na iyon.
Tulad ng nangyari kay Aaron sa bundok ng Hor, sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel. Noong sila'y nasa tabi ng tubig sa Meriba, Kades ilang ng Zin, hindi nyo ipinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Kumbaga, nagkulang sila. Nagkulang sila, Moises. Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating. Ganun po ang sabi ng Panginoong Yahweh kay Moises. Ano po ang mararamdaman natin kung ganun din po ang feeling natin, no, sa panahon natin ngayon? Brad, mga kapatid, huwag na kayo sumuway sa ating Panginoon. Bakit? Maaaring baka hindi tayo makarating sa ating paruroonan. Ano ba yung ating paruroonan? Wala naman tayo ibang hinahangad, kundi yung buhay na walang hanggan na ipinapangako sa atin ng ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, which is that time, hindi naman natin ito narating at wala pa tayo that time. So nakikita natin, no? Kaya maging halimbawa sa ating mga buhay. Yun po ang kasaysayan ng buhay ni Joshua. No? Kaya nga, yun yung tanong ng mga Israelita. Lord, sino na ang mamuno sa amin? Pangalawa, ano ang nagawa ni Joshua? Ano ba ang nagawa ni Joshua? Ang unang naging hakbang na napagtagumpayan ni Joshua, walang iba mga kapatid, kundi ay ang Jericho. Sa loob ng 6 na araw, gaano ba katibay ang wall of Jericho? That time, sa panahon nila. Sa loob ng 6 na araw, ay nagmarcha sila kasama ng mga hukbo. At sa ika-7 araw, sila nagmarcha ng 7 beses na may kasamang sigaw at saka bumagsak ang wall of Jericho. Ito ay, bakit kaya bumagsak, mga kapatid? Dahil sa ginawa nilang pagmarcha? Walang iba kundi sa tulong ng Diyos. Yan ang katotohanan. Dahil naniniwala at nagtitiwala sila sa Diyos. Ano ba ang ginagawa nila sa tuwing silang nagmamarcha? Kasama lang naman nila yung mga priest. No? Ano ang ginagawa ng mga priest? Gumagamit sila ng trumpets. No? Pinapatunog lang nila yung trumpets. At sinasabayan po yun ng mga hukbo ng Israelita. Ikukunti lang naman yung hukbo ng Israelita eh. Pero sa sigaw ng mga hukbo, kasabay ng pagtunog ng trumpeta, natatakot ang kalaban. Natatakot ang kaaway. Naguguluhan na sila. Bakit? Ganun katindi ang kapangyarihan at boses ni Yahweh na Diyos ng mga Israelita. Which is sa panahon natin ngayon mga kapatid. Mararanasan natin. Marami pang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ni Joshua. Ano ba ang mga ginawa pa ng Diyos sa pamamagitan ni Joshua? Sa aklat ng Joshua. Pagkatalo ng lungsod ng Ai, nilabanan nila sa Joshua chapter 8. Paglupig sa mga Amoreo sa Joshua chapter 10. Pagkatalo ni Jabin ng Hazor, Joshua chapter 11. At ang listahan ng 31 haring nagapi ng mga Israelita sa panahon ni Joshua. Ganun marami silang napagtagumpayan. Diyan yan sa chapter 12 ng Joshua. Marami silang napagtagumpayan, hindi sa sarili nilang kakayanan, hindi sa sarili nilang lakas, kundi sa tulong ni Yahweh. Yan po ang katotohanan. Hindi sila nananangan sa sarili nilang kaparaanan, hindi sila nananangan sa sarili nilang kagustuhan, hindi sila nananangan sa sarili nilang kaparaanan na kung saan akala nila ay kaya nila. Kundi nananangan sila sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Kaya nila napagtagumpayan lahat yon. Mga kapatid, sa panahon po natin, pwede rin po natin i-apply. I-apply natin sa ating buhay. Nag-aalala tayo, nababalisa tayo sa mga bagay na nakikita natin o kinakaharap natin. Hindi tayo nananangan sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa iyo, sa pamilya mo, at sa mga taong nais mong tulungan. Bakit? Bakit?
hirap na nga kami sa buhay namin. Ba't kailangan pa namin tumulong? That's the way na kung saan makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Nagkukulang lang tayo sa pagtitiwala at sa paglapit sa ating Panginoon. Yan ang katotohanan. Nagaya ng ibang mga espiya at ang kaibahan ng ginawa ni Joshua at ni Caleb. Gaano ba katibay ang Jericho, mga kapatid? Jericho is the first city the Israelites conquered with Joshua as their leader. Bakit? Bakit kailangan nilang gapiin? O bakit kailangan pa nilang daanin o wasakin ang wall of Jericho? Bakit? Kasi, yan yung gateway para marating nila ang lupang pangako. Ganun pala, pag titingnan natin mga kapatid. Kasi walang ibang daan, walang ibang gagawin, kundi kailangan nila munang gapiin o sirain. Ganun din sa buhay natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Kung mayroon pang naiiwan sa dibdib mo, sa isip mo, sa pamumuhay mo, na isang wall of Jericho, mga kapatid, kayang tibagin yan. Kayang sirain yan, nino, ng salita ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kasi hindi natin nakakausap ang ating Panginoon. Like that time of Moses. No? Mga kapatid, gaano ba kabigat ang hakbang na ginawa ni Joshua? Bakit po sa tingin niyo, mga kapatid, pag ikaw nawalan ng sinasandalan mo sa buhay, na yun lang ang inaasahan mo, ano ang mangyayari sa iyo? No? Ano ang papasok sa kaisipan mo? Sa unang hakbang, o sa unang marinig mo pa lang? Papasok yung parang naguguluhan ka, nag-aalangan ka. Pero mga kapatid, ang Diyos, hindi Kanya hahayaan, hindi Kanya pababayaan. That transition sa buhay mo, mga kapatid. Kung sino ka noon at kung ano ka ngayon. Di ba napakabigat? Kagaya ng mga estudyante. Pag natapos mo mag-aral, no? Andun yung hirap na pag-aaral mo, nandun yung tuduiyak ka para makapasa. Mas lalong mabigat yung kaharapin mo. Pagkatapos mo mag-aral, bakit? Transition! May bago kang kaharapin sa buhay mo, sa pagtatrabaho mo, sa mag-asawa. Nung binata ka, talagang sarap ng buhay mo, nagagawa mo lahat. Nung nagkapamilya ka na, nagkaanak ka na, andun na yung talagang marami ka na susungin. Talagang magbanat ka ng buto, magtrabaho ka, bakit? Para may pakain mo sa pamilya mo. Ganun dapat yung transition sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, kung ano ka noon at ano ka ngayon, dapat makita mo. Kung gaano kalaki at kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos ni Moises, Diyos ni Abraham, Diyos ni Joshua, at Diyos nating lahat sa panahon natin ngayon. Dapat ganun. Ganun tayo. No? Ang mga nagawa ni Joshua, tumutukoy sa natapos na gawain ni Jesucristo. Hindi naman pala, mga kapatid. Ano ba ang nagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Diba? Inako niya lahat. Dinala niya lahat. Wala siyang iniwan. Kahit yung buhay niya, itinaya niya gaya ni Joshua. Ganun po, dapat tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano. Ang maganda pang ginawa ni Joshua, bago makipagdigma, ay kumukonsulta muna siya kay Yahweh. Alam niyo yung kaparaanan na yun, mga kapatid? Ganun din sa buhay natin. Bago tayo humakbang, bago tayo kumilos, kaliwat kanan o diretsyo man yan, kumonsulta tayo sa ating Panginoon. Sa anong kaparaanan tayo kukonsulta sa ating Panginoon? Sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng ating pagdebosyon. Ang tanong, na paano ka kadalas manalangin? Ang tanong, nagdidebosyon ka ba sa ating Panginoon? O baka naman, talagang kinikip mo ang mga problema sa buhay mo, na alam mong walang solusyon yun. Mga kapatid, ilapit mo sa ating Panginoon. Yan ang solusyon na makikita mo sa buhay mo. Problema ka dahil, ugali ng asawa ko. Hindi ko kaya, bakit ganito yung buhay namin? Hirap na hirap ako sa paghanap buhay.
Hirap na hirap ako sa paggawa ng paraan para masolusyonan, mabayaran ang mga utang, mga kapatid. Hanggat hindi mo kinukonsulta sa ating Panginoon yan. Malabo pa sa tubig. Malabo pa sa kanal. Tandaan mo yan. Tandaan natin yan. Magkakaroon ba ng solusyon yan? Hirap ka pa rin. Bakit? Hindi ka kumakonsulta sa Diyos. Hindi tayo lumalapit sa Diyos. No? Ang sikreto dyan, iiyak mo sa Panginoon. Ganun dapat ang hakbang na gagawin natin. Kaya masalamat sa ating mga kapatid na kahit hindi na natin i-remind, kahit hindi natin sila palalaanan, kung sana silang dumadalo sa ating gawain. Yan ang buhay sikreto ng isang mananampalataya, mga kapatid. Kasi alam niyo kung bakit? Nahadlangan tayo ng mga alalahanin natin sa buhay. Mga problema. Mga kapatid, ang problema pag kinikip mo yan, sigurado, hanggang sa dulo yan, kasama mo. Pero mga kapatid, pag idinulog mo at ikinonsulta mo sa ating Panginoon, gaano man kabigat ang problema mo, gaano man katibay yan, kayang palitan ng Panginoon yan. Amen. Ng kasaganaan ang iyong buhay. So, ganun po. Ano ang panalangin ng mga Israelita? Sa Hukom 1:1. No? Di ba kanina nagtanong, pagkamatay ni Joshua, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita. At yung pangalawa, attacking and taking up opposition. Sa konklusyon na po tayo. Sino sa amin ang unang sasalakay sa mga Kananeo? Ganun, kailangan, dala-dala natin yung mga kapatid. Bawat hakbang natin, bawat plano natin, lagi tayong magtanong. Kanino? Sa ating Panginoon. Lord, kaya ko to. Tulungan mo ako. Ganun dapat yung mga hakbang. Lord, may mabigat akong problema. Ano ba ang solusyon ko dito? Kasi alam niyo mga kapatid, lahat ng hakbang natin, alam na ng Diyos yan. Kung ano ang kaparaanan niyang solusyon para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa ating lahat. Ganon dapat. The Canaanites is actually everywhere. Kahit saan yan. Kahit saan. Talagang nakaumang kaaway. Ganon din sa buhay mananampalataya. Basically, they are the primary enemies of Israel. Sila talaga yung mabigat na kaaway ng mga Israelita. Kasi malalakas to Matitibay sila Di maikakaila na malaking kawalan para sa kanila nang mawala si Joshua. Yan ang katotohanan. Dahil sa kanyang panahon, lumakas ang military na hukbo ng mga Israel. Yan ang katotohanan, mga kapatid. At lubusan nila ang nagapi ang mga naninirahan sa Kanaan. At ngayon, may pagkakataon na silang mapasakamay ito ng lubusan. Naging matatag ang kanilang pagsakop sa lupang pangako. Naging matatag ang kanilang pagsakop sa lupang pangako. Bakit? Dahil may isang leader na kagaya ni Joshua. Amen. Kaya gano'n na lang ang pangangamba ng mga Israelita. Sino ngayon ang papalit? Sa pagiging liderato ni Joshua. No? Ngunit nung namatay si Joshua, makikita na ang mga mamayan ng Israel ay unti-unting nawala ng matibay na hawak sa Kanaan. Kasi wala na ngayong matibay na leader Dito rin napatunayan na hindi ang mga hukbo ng Kanaan ang matinding kalaban ng mga Israelita. Kundi ang kanilang mga tradisyon at kasalanan. Yun ang totoo, mga kapatid. Once na ang mga tradisyon at kasalanan na yan ay hindi mo inalis sa buhay mo, hindi ka makakalapit sa ating Panginoon. Isa mang magaling na pinuno si Joshua, ang mga Israelita ay nagkulang. Nagkulang saan, mga kapatid? Sa pang-uunawa at pagsunod sa espiritual na pangailangan ng lakas nito. Ganon din tayo, mga kapatid. Once na nagkulang tayo sa pang-unawa, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalong-lalo na sa espiritual na pangailangan, sigurado, mga kapatid, siya ay pinagtatagumpay ng Panginoon dahil sa matapat siyang sumunod kay Yahweh. Ngunit ang mga Israelita ay nabubulag sa kasalanan. Kasalanan ng
mga Kananeo, kaya ang tagumpay na kanilang nakamit ay unti-unting nawawala. Yun po ang nangyari mga kapatid sa Book of Judges. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Doon sa Hukom chapter 1 verse 2. Doon sa tanong nila, sino sa amin ang unang sasalakay sa mga Kananeo? Kaya ang sagot ng ating Panginoon, ang lipi ni Juda ang mauna, ipapasakop ko sa kanila ang lupain. Sagot ni Yahweh. Ang bilis! Ang bilis ng sagot ng ating Panginoon. Mabilis pa sa alas 4. Di ba naman tayong mga ganung kasabihan? Mabilis pa sa alas 4. Kasi alam naman natin na ang Panginoon, hindi pa natin ito hinihiling, ibinibigay na niya. Yun ang katotohanan. Bakit pinili ng Diyos ang lipin ni Juda? Dahil ito ay naaayon sa kalooban niya para sa bayan. Mga kapatid, pag naaayon sa kalooban ng Diyos ang bawat hakbang mo sa buhay, tiyak mga kapatid, hindi ka lang magtatagumpay, lahat pa ng bahaginan mo ay magtatagumpay din. Lahat ng iyong nasasakupan ay magtatagumpay din. Gaya ni Joshua. Grabe ang ginawa ng Panginoon. In Genesis chapter 49 verse 8, ito pa, doon pala sa Book of Genesis, ikaw naman, Judah, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mo mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid, sa iyo'y gagalang. Doon pa lang mga kapatid, may pangako na ang ating Panginoon. Sa ating application, paano natin ipanalangin ang ginagamit ng Diyos sa pamumuno ng iglesia? Mayroon tayong tungkulin mga kapatid. Mayroon tayong gampanin. Para tumibay ang mga namumuno sa ating iglesia o yung mga leader natin, dapat tayong mga membro, tayong mga lingkod ng Diyos, o tayong mga kasapi ng iglesia, dapat alam natin kung paano natin sila ipananalangin. Gaya ng hakbang na ginawa ni Joshua. No? Sa unang Timothy, chapter 2, verse 1 and 2, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ganun po ang hakbang na dapat natin gawin. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Ang mga Israelita ay nananalangin para sa susunod na mamumuno sa kanila at ito'y sinagot ni Yahweh nang naaayon sa kanyang kalooban para sa bayan. Mga kapatid, kahit anong gawin natin, kung ang ating hakbang ay naaayon lamang sa ating kalooban, hindi maganda ang resulta. Pero mga kapatid, pag yung ating hakbang ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, magtiwala ka at maniniwala ka na ang resulta nun ay ikakasaya at ikaunlad ng buhay mo dito sa lupa. Noong kapanahonan nila ay sa pamamagitan ng punong saserdote or the high priest, sa pamamagitan ng paggamit ng Umim at Turim. Upang mabatid ang kalooban ng Diyos bilang tugon sa panalangin ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, pagkonsulta sa ating Panginoon, no? Bago ka humakbang, bago kayo lumakad, bago kayo lumusod. Ang pinakamaganda doon, dala-dala nila yung kaba ng tipan. No? Na alam naman natin na ang kalooban ng ating Diyos, kaya kasama nila ang Diyos sa lahat ng lakad, sa lahat ng hakbang nila. Sa kapanahonan natin ngayon, ay nagtataglay na tayo ng kumplitong talaan, no? Ng mga kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ito yon mga kapatid. Dito dapat tayo manangan. Marapat lang na tayo hindi manawa sa pananalangin para sa ating mga church leaders, purihin ng Diyos. Dahil ito ay laging kaugnay sa ating gabi ng pananalangin. Ganun mga kapatid. Ngunit, sa buhay ng mga Israelita, may isang bagay na nagkulang sila sa pananalangin. Dapat maisip din natin yun mga kapatid.
Ano ba yun? Yung mga pagkukulang natin sa pananalangin, gaya ng mga Israelita. Dapat yung mga pagkukulang ngayon sa ating pananalangin, idulog natin sa ating Panginoon. Ilapit natin sa ating Panginoon. Lalong-lalo na sa ganitong pagkakataon. Sa atin pong challenge, mga kapatid, maaaring madalas nating ipinapanalangin ang mga namumuno sa atin. Ngunit gaano kadalas nating ipinapanalangin ang ating sarili na magkaroon ng pusong marunong sumunod sa ating Panginoon. Makailang beses natalo ang mga Israelita. Hindi dahil wala na si Josue, kundi dahil sila ay tumalikod sa Diyos. Mga kapatid, once na yung hakbang natin, tatalikod tayo sa ating Diyos, malamang, hindi tayo makakapagpatuloy sa landasin at sa laban ng ating buhay. Even before, God is always the one that guides His people. Especially when they ask the Lord for help and counsel, same as tonight. No? The only problem is we neglect God be part of our every plans and lives. Huwag na huwag nating i-neglect, mga kapatid, kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ang iglesyang nagkakaisa sa pagsunod sa Diyos ay pinagtatagumpay niya. Ngunit ang iglesyang hindi nagkakaisa sa pagsunod ay matutulad sa mga Israelitang hindi nagtatagumpay. Sila ay pinili ang kasalanan at tumalikod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, isang paalala sa atin ng ating Panginoon. Huwag na huwag nating talikuran. Kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay, huwag na huwag nating pabayaan. Higit sa lahat, huwag na huwag tayong tatalikod. Kung ano ang nakita natin ngayon, kung ano ang naranasan natin ngayon, ang nais lang ng Diyos ay magpatuloy tayo sa hakbangin upang sa ikatatagumpay ng ating buhay bilang Kanyang mga lingkod. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa buhay ng mga lingkod mo, Panginoon. Sa aming mga ninuno, na kung saan sila po ay masugid. Sila po ay talagang tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, dalangin namin na nawa ang bawat isa sa amin ay maging tapat at maging masunurin sa pagsunod sa iyong kalooban. Gaya ng aming mga panalangin sa gabing ito, O Diyos. Tunay nga na dalangin namin na sinisilyuhan mo ng iyong banal na dugo upang kami po ay makasunod sa iyong kalooban. Upang kami po ay makapanatili sa matibay na sandalan na kung saan walang iba, kundi ikaw, Panginoong Jesucristo, na siyang namumuna sa aming buhay sa araw-araw. Bless niyo po ang buhay ng bawat sa amin. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dadakilahin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.